Bakit mas mabilis mag-ipon ng pera ang mga matatanda noon kumpara sa atin ngayon? Walang online banking, walang investment apps, at walang high-yield savings account. Pero kahit simple lang ang kita, nakakapagpatayo sila ng bahay at nakakabili ng lupa. Sa modernong panahon, mabilis maubos ang pera dahil sa walang katapusang digital spending, instant online shopping, at nakatagong credit card debts. Modern solutions often bring hidden problems, but traditional wisdom gives real financial freedom. Sa video na ito, alamin ang 5 sinaunang diskarte sa pag-iipon na ginagawa ng ating mga lolo at lola. Visual strategies, disciplined routines, at timeless techniques. Step by step, madaling sundin, at siguradong epektibo kahit sa modernong panahon ngayon. Unang aral mula sa nakakatanda. The power of physical awareness. Ang unang giyera sa pag-iipon ay nagsisimula sa kung ano ang nakikita ng iyong mata. Noon, ang paboritong imbakan ng pera ay gawa sa kawayan, lata, o ceramic figure. Ang kawayan ay kailangang sibakin bago makuha ang laman. Modern psychology calls this visual commitment and frictionless savings. Kapag nakatago ang pera sa digital wallet, napakadaling iswipe o i-transfer. Hindi mo nararamdaman ang pagbawas ng balance. Out of sight, out of mind. Pero kapag humahawak ka ng cash at inilalagay ito sa pisikal na lagayan, nararamdaman ng utak mo ang bigat ng bawat piso. The physical friction of saving builds mental discipline. Paano ito gagamitin sa kasalukuyan? Kumuha ng isang transparent jar o solid container na hindi madaling buksan. Bawat pag-uwi sa gabi, ilagay ang lahat ng sukling barya at maliliit na papel na pera. Do not check the progress every single day. Let the physical volume grow naturally. Simple action, massive visual impact. Pangalawang diskarte, the traditional community savings program o mas kilala sa tawag na paluwagan. Bago pa nauso ang mga automatic bank deductions, ginagamit na ng mga matatanda ang lakas ng group accountability. Isang grupo ng magkakasama na nag-aambag ng permanenteng halaga bawat linggo o bawat buwan. Bakit gumagana ang sistemang ito? Dahil sa dalawang mahalagang dahilan. Una, forced discipline. Wala kang choice kundi magtabi dahil may inaasahang petsa ng bayaran. Pangalawa, peer pressure and reputation. Walang sino man ang gustong masira ang pangalan sa loob ng sariling komunidad. Financial commitments require total personal responsibility. Sa modernong panahon, hindi mo kailangang sumali sa tunay na paluwagan kung ayaw mo ng risk. Maaari mong gayahin ang exact mechanic nito. Mag-set up ng automatic bank transfer papunta sa isang hiwalay na bank account tuwing araw ng sweldo. Automate your discipline. Treat your savings account like a non-negotiable monthly bill. Pangatlong aral, strict category separation. Bago pa nauso ang mga budgeting spreadsheets at mobile apps, ang ating mga lola ay gumagamit na ng simpleng sobre. Pagkatanggap ng kita, agad itong hinahati-hati sa iba-ibang lalagyan. Isang sobre para sa pagkain, isang sobre para sa kuryente, at isang sobre para sa emergency savings. Ang pinakamahalagang aral sa sistemang ito ay ang absolute limit. Kapag ubos na ang cash sa loob ng sobre para sa kain sa labas, hihinto ka na sa paggastos. Walang hiraman mula sa ibang sobre. Modern consumers mix all their money in one digital bank account. Modern spending creates confusion. Traditional separation creates absolute clarity. Para maipatupad ito ngayon, gumamit ng physical envelopes o lumikha ng multiple bank accounts o digital wallets. Maglagay ng malinaw na label sa bawat sub-account. Food expenses, utility bills, at long-term savings. Separate your capital immediately. Discipline becomes easy when boundaries are clear. Pang-apat na prinsipyo, the culture of sustainability and preservation. Ang mga lumang henerasyon ay may kakaibang pagpapahalaga sa bawat kagamitan. Kapag sirang sapatos, dinadala sa kartero. Kapag punit na damit, tinatahi. Kapag sirang kasangkapan, ginagawa ng paraan para maayos. They value durability over convenience. Sa kasalukuyan, nabubuhay tayo sa tinatawag na throwaway culture.
Kapag may kaunting sira, agad itatapon at bibili ng bago. Hyperconsumption drains personal wealth very fast. Fast fashion, daily gadget upgrades, and unnecessary upgrades reduce long-term cash flow. Consumer traps are designed to drain your daily capital. Bago bumili ng bagong gamit, itanong muna sa sarili, maaari pa ba itong maayos? Can this item be repaired? Subukang pahabain ang buhay ng iyong mga gamit. Maintenance saves massive capital. Ang perang hindi mo ginastos sa paulit-ulit na pagbili ng bagong gamit ay direktang mapupunta sa iyong tunay na ipon. Panlimang prinsipyo, immediate physical payment. Ang ating mga lolo at lola ay may simpleng tuntunin sa buhay. Kapag walang cash, hindi bibili. Ang tunay na pag-iipon ay hindi nakadepende sa kung gaano kalaki ang iyong sweldo. It depends entirely on your personal habits and mental discipline. Ang mga lumang paraan ng ating mga nakakatanda ay nananatiling epektibo dahil nakabatay ito sa totoong disiplina ng tao. Simple rules create powerful financial results. Magsimula sa simpleng hakbang ngayon, pumili ng isang diskarte at gawin ito ng tuloy-tuloy. Subscribe to this channel for more traditional wisdom and practical financial advice. Consistency builds real wealth. Salamat sa panonood.